So ito yung website ng Goliros or Golairos. So meron din ito sa app, sa mobile application. So login ko ngayon dito yung ginawa kong account. So yung nilagay ko na number dito is hindi yung totoong number ko. So meron akong palitan dyan na number, pero tinanggap pa rin naman. So ito yung ano nila, so website nila. So pag nagre-review ako ng investment platform, so yung una kong tinitignan is yung ano nila, yung about. Syempre titignan muna natin yung about the company, kung sino sila, kung meron ba silang registration, yung mga legal na papers nila. And quick review lang to. So punta tayo sa yan, sa fund mo na. So ayan yung mga ano nila, offer nila, 5,000 to 70,000. So yan, makikita nyo dyan yung mga rate of return, total income, then yung mga membership meron dyan, G1, G2, G3. So kayo na bahala mag-discover kung nag-invest kayo dito or plano nyo mag-invest. So pero pag mag-invest ka, panoorin mo muna tong video na to. So kung matutuloy ba yung pag-invest mo o hindi. And na-analyze ko tong ano na to, yung platform na to, about yung website nila, yung application. So nagawa lang to last year, August 2024 na nagawa tong platform na to. So ito is tinatawag na task investment. So ayan, i-rate mo yung mga picture, then makakatanggap ka ng points or yung pera. For example yan, after ayan ng ilang segundo, so ayan, pag click mo yung confirm, so may matatanggap ka na. So dito pa lang is nag-aalangan na ako or nagdududa na ako sa platform na to. So magre-rate ka lang ng picture, then kikita ka ng malaki. So alam nyo ba na yung mga ginamit na picture dito is mga random na kinuha lang sa internet. Then yung iba dyan, makikita nyo na hindi siya quality. So hindi ko ginawa tong video na to upang siraan ang Golairos or Goliros. So masasabi ko lang sa platform na to is 100% scam to. So paano yan? Kumikita naman kami, pwede nyong sabihin. So madami din ganyan, kumikita pa sila, then hanggang sa nag-close na lang sila. So sabihin nila tax, ganito, nagka-problema sa program, sa system. So yung iba sinasabi nila tax tulad ng funny step, pero ba't naman sila magkaka-problema sa tax? Sa tax nila hindi naman sila naka-registered sa Security Exchange ng Pilipinas. So ayan, click natin itong iba dito, kung may mahanap pa tayo na So back natin. Ayan, ang alam ko may mga picture sila ng dito, mga charity. Ayan, pero wala naman, hindi ma-open. Nangyari sa website nila. So isa-search natin mamaya sa Security Exchange Commission or SEC ng Pilipinas kung naka-registered sila. Kasi kung wala silang registration doon, so ayun, magdududa na kayo talaga. So pag di sila naka-register, so ibig sabihin hindi sila legal. Kasi kailangan yun So pag mayroong pinapatakbo na investment platform or investment, so kailangan naka-register siya sa sa SEC ng Pilipinas. So punta naman tayo sa white paper nila. So ito. And sabi dito is founded in 2020, pero alam nyo ba tong platform nila, tong website nila is nagawa lang last year, 2024 August. So meron akong analysis about dito sa platform nila, and isa-search din natin yan mamaya sa yung website checker, kung kailan nagawa tong tong platform nila. So pwede kong i-search din dito sa search ko din sa Google kung
meron bang kapareho tong Goliros. Ayan. So open ko lang tong mga to kung meron siyang kapareho. So I think ito yung ano nila, yung about nila na nandun din sa platform. So ayan, isa-search natin yan mamaya, yung mga picture na nandun. So nandito yung contacts nila or address nila, United Kingdom. So click natin yung contact us muna. So ayan, meron silang ano, Facebook page. So balik tayo doon. Click natin yung ano nila, Facebook page nila. At ito nga yung Facebook page nila. So check natin yung mga pictures or photos. Yung address nila guys is sa ano, sa United Kingdom. So dapat meron din mga ano doon, mga picture doon. So ayan, ito yung mga charity nila. So din ako magugulat kasi halos lahat ng ano, mga investment platform is may charity. Simula pa noon yan, matagal na yan na ano nila, mga technique nila. So ayan, yung contact about sa ano nila, sa address nila. So ayan, sa London, United Kingdom. So ayan, global daw sila. So dapat may makita tayo dito na mga picture na about sa ano, iba't ibang bansa din or sa UK. So ayan, ito yung mga picture nila. Ayan, puro sa Pilipinas. So wala akong makitang ano, wala akong makitang picture man lang sa ibang bansa. So ayan guys, napakahalata na dito lang sa Pilipinas talaga yung ano nila, yung sa platform nila or yung investment nila. So ayan, ganito din yung ano guys, yung GMR. So yung mga police, mga sundalo, mga school, ganon. Meron din silang charity. So ito kasi yung mga ano nila, mga technique nila para maisip ng mga mag-i-invest na uy, legit to kasi meron silang mga charity. So yung iba guys, meron din silang mga offices like yung sa ano, sa GMR, sa pharmaceutical. May mga ano sila may mga office sila. Hindi kasi yun ano, hindi yun yung basis kasi guys na legit sila. So maghanap pa tayo ng proof. So ito rin yung ano, Goliros, pero parang ibang kano to, ibang company. So ito lang yung ano, wala nang ibang information. So punta na tayo sa ano nila, sa about us nila. So ito kanina yung ano, yung lumabas doon, yung na-search natin. So ito. So ang gagawin ko dito is i-download ko tong mga picture na nandito kasi tingnan natin kung sila yung totoong Sarah, Emma, James, ganon, mga IT director, mga creative director. So download lang natin to. So ang gagawin ko dito is isa-search ko sa Google using this picture. So ang tawag doon is ano, OSINT or Open Source Intelligence, yung mga ginagawa ng mga hacker, mga nag-i-investigate. For example, yung nakunan ng ano, ng camera yung picture kasi pwede mo siyang i-search sa ano, sa Google and magpapakita yung mga kapareho or related sa picture na yon. Even yung mga Facebook nila, for example, yung mukha ko pinicturean, then isa-search sa Google, so mahahanap niya, magpapakita yung link, mga account, ganon. So sikreto yon ng mga cyber security and mga ano, mga nag-i-spy, mga nag-i-investigate. So papakita ko kung paano gagawin yon. Ayan, punta ako sa download. So nandito yung mga na-download ko na ano, na photo. So nauna ko kasing na-download yung ano, yung unang picture. Ayan, so idrag lang natin dyan. So ayan.
So about sa picture na yan, ayun, nagpakita yung mga related or mga link kung saan yung source. Yan, meron galing sa Freepik, meron galing sa iStack. So ayan, makikita din natin dito or mahanap natin kung ano ang pangalan or totoong pangalan ng taong ito. Minsan kasi sa mga website, ginagamit yung mga random na pictures galing sa mga iStack, ganon, mga Freepik. So ayan, wala. So click natin to. So ayan. So hanapin natin kung makikita natin dito yung picture. So ayan, may nahanap tayo dito. Yun, ayan, Emily Saints. So ang pangalan niya naman dito is Emily Saints. So napakalayo guys sa sa pangalan na nakalagay sa sa Golairos. Ayan. So yan doon yung creative director nila, Sarah Lawson. Pero iba naman yung pangalan niya dun sa website na yon. Kailan lang tong website na to? Na-create lang tong platform na to year 2024, last year lang, so August. So check pa natin yung guys, yung ibang picture. Saan ulit yun? Wait lang guys. So ayan, mag-drag lang tayo. So ito. So parang to AI generated tong picture na to Kasi parang hindi siya nag-i-exist na tao. Ayan. 'Yun. Merong lumabas na kapareho na website pero magkaiba na website. So ayan, click din natin yung link, visit natin kung sino naman tong picture na to sa ibang website. So ayan, glittering shots. So ayan, kasi AI generated to hindi to totoong hindi ito totoong picture ng tao. So ayan, ginamit din dito na nakalimutan pa atang i-edit yung nila, yung website ng glittering glittering na website na yun. So nandun din sa yung Jando, pero iba yung pangalan sa website ng ng Golairos. So AI generated din yan, hindi yan mga nag-i-exist na mga tao. So doon pa lang guys is na mapapaisip na kayo, ba't naman sila gagamit ng gagamit ng fake na picture, fake na pangalan. So doon pa lang is mag-isip na kayo kung legit ba sila, kasi automatic na na mapapaisip ka na suspicious yung nila, platform nila. So kawawa dito yung mga mga kailan lang nag-invest. So yung mga kumikita lang sa mga platform na to is yung mga naunang nag-invest and hindi na naghulog ng pera. So ang ginagawa kasi ng mga scammer is pag nabawi nila yung mga madaming mag-i-invest is doon na sila magko-close. So search pa tayo ng isa. So ayan. So ayan guys, lumabas yung Instagram ng picture na to, kung sinong may-ari. So ayan, Jacob Barnett. So ito yung niya, information about sa picture na yon. Pero iba rin yung pangalan niya sa sa Golairos. Ayan James Carter. So ayan guys.
Search naman natin ngayon yung yung link ng Golayros sa sa Gradinsoft and Scam Advisor. So ma-check yung reputation ng website. So paste din natin dito sa Scam Advisor. Tingnan natin yung mga ratings nila. So ayan. So sabi dito sa negative highlights, ayan, this website has only been registered recently. So hindi ito bago lang tong website na to. So sabi ko nga kanina, last year lang nagawa. So sa sa Gradinsoft, so ayan. So kasi to, naka-registered siya sa Cloudflare para hindi siya basta-basta mapasok ng mga hacker. So kahit scam na website kasi is pwede siyang i-register sa Cloudflare. So punta naman tayo sa sa Security and Exchange Commission kung registered ba to. So kung legit to, so dapat meron siyang pangalan sa sa SEC. So ayan, dito natin i-search yung company name kung naka-registered ba siya sa sa Security Exchange Commission. So type natin yung pangalan dito, Golayros o Goliros. Search natin kung meron. Oops, no record found. So wait lang, lagyan natin ng .co. So wala rin. Tanggalin natin yung .dot. So wala rin guys. So try lang natin ng yan kung may magpapakita na kapangalan or Golayros. So ayan, may nagpakita. So iba't ibang company naman to, corporation. So Gold Philippines, iba naman yan. So wala guys. So alam nyo ba yung yung store or kahit anong business pa yan na hindi hindi ka mag-i-invest or hindi ka mai-scam, pero kung wala siyang legit na paper, wala siyang registration, is consider siya na na illegal. So matik guys, walang papers, walang registration yung Golayros. Kasi kung investment sila dito sa Pilipinas, meron sila dapat na paper or registration sa SEC. And alam nyo ba na ang Golayros is hindi siya nag-i-exist sa ibang bansa? So kikita nyo ngayon yung video dito. So hindi siya nag-i-exist sa ibang bansa. So na-search ko na yan. So dito lang talaga sa Pilipinas itong Golayros. So yun lang guys. So if bago ka lang sa aking channel, please like, share, and subscribe, and paki-click mo na rin yung notification bell button. So para pag may upload ako is updated ka. Meron akong mga upload about sa mga investment and paano makakaiwas sa investment scam. Then nagtuturo din ako nag-upload din ako ng mga hacking tutorials, ethically of course, kasi cyber security tayo, ethical hacker naman ako. So yun lang, mag-ingat. So maaari yung sabihin, so pasensya na sa mga hater dyan. So ang daming lalo na yung mga mga previous video ko noon about sa mga review ko na investment, kasi kumikita naman daw sila kaya hindi daw scam. So ngayon lang yan. So hindi ibig sabihin kumikita nga ngayon is kikita ka dyan ng ng tuloy-tuloy ba. So swerte talaga yung mga nauna dito, tapos yung mga mahuli is sila yung mga kawawa, and meron din naman yung mga nauna dahil nagtiwala. So yung mga winidraw nila is binalik din, ganon. So
ang daming mga ano noon nagre-react sa mga videos ko. So, walang problema sa akin doon kahit ayaw maniwala, kahit madaming sinasabi na pangit. So, ito yung ano ko, yung YouTube channel ko. So, ayan. So, nandito yung mga review ko noon about sa GMR, sa fan step. So, ayan, yung fan step nagsisimula na daw magka-problema. So, nandyan din yung SE Sport. So, madami na sana akong na may mga na shutdown na sana tayo na mga investment platform ka. Pero kasi hindi ko magawa kasi may mga nag-invest. So, kawawa naman sila. So, yun lang guys. Thank you for watching and God bless.